Hinanap ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Nalughog na nila ang mga malapit na pook sa kanilang kaharian maliban sa bundok Armenia, na buong buhay nila ay hindi pa nila nararating. Nang marating na nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay naghuhumtik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Sa di kalayuan, nakita ng dalawang prinsipe si Don Juan. Don Juan, nasa ilalim ng puno. Magkasamang naglalakad si Don Pedro at Don Diego. May kita ni Don Pedro si Don Juan. Diego, si Don Juan, oh. Saan? Maganda ang lugar ni Don Juan. Diego, manirahan na lang tayo sa kanya. Magandang ideya yan, kuya. Lalapit ang dalawa kay Don Juan. Matutuwa at magyayakapan ng magkakapatid. Nagagala kami na makita ko ulit. Ako na ito. Dito na lang tayo manirahan lahat. Ang idea, kuya. Sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kahaya-haya. Kuya, libutin natin ang kabundukan. Maglalakad hanggang sa balon. Tignan nyo. Kaya ang nagmamayari nito. Sidling may nagmamayari ng balong iyan. Wala namang malapit na bahay sa balon. Tignan natin ang loob. Ako na ang mauuna. Tid, ako ang mas matanda sa inyo. Ako dapat ang mauunang bumaba. Ako ang panganay. Ako siyang dapat na mauna. Kaya kuya, ibalita mo na lamang sa amin ang Nasa loob. Bababa si Don Pedro sa balon. Makalipas ang ilang minuto, aangat muli. Anong meron doon sa loob? Kuya, bakit parang namumutla ka? Lubhang malalim ang balon. Hindi ko narating ang ilalim. Ako naman ang bababa. Bababa si Don Diego sa balon. Makalipas ang ilang minuto, aangat muli. Kuya, anong meron doon? Mukhang namumutla ako ng todo. Umaupo ka muna. Malalim ang balon, hindi ko narating ang ilalim. Ayan, ako naman ang bababa. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian. Isang kaharian na pagkaganda-ganda. Sa kahariang iyon na ninirahan, magkapatid na parehong mayroong bantay. Napakagandang bibig. Prinsesa, ikaw ang aking buhay. Ito ba ang saysay ng aking buhay? Kung sawirin ako, lamang, ako'y patayin mo na lamang. Tingin mo itong aking puso. Puso'y naglaho, nagtaksil ka sa iyong pangako. Hindi ko yan magagawa sa aking minamahal. Darating ang higante. Juana, asan ang aking tanganin? Ano ka? Aba, Juana, ang sarapatan ng binahin mo. Prinsesa, magtago ka na. Tatakbo ang prinsesa. Maglalaban si Juan at ang higante. Mapapatay ang higante. Bigyan na, aking mahal. Dahil masama. Hindi pa tayo pwede umalis. Ang kapatid ko ay hindi ko pwede iwan. Susundin ko. Iiyong ganun-ganun na lamang iniirog ko. Ang kapatid ko ay meron din bantay. Bantay niya ay mas mahirap mapatay. Ang ulo ng ahas na ito at kahit putulin mo ito ay tutubot pa rin. Kung ibang hangad kung hindi kayo mapasaya aking prinsesa, pumunta sa iyo kapatid at ating siya'y iligtas. Sa pag-alis si Don Juan, nalungkot ang dalawang mag-irog. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan na Prinsesa Leonora, nabihag ito ng kanyang kagandahan. Tila ba nakalimutan na ang sintang minamahal. Napakagandang binili ni. Sino ka? Bakit ka na pa rito? Ako sa aking pangasan at nandito ako upang ikay paglingkuran. Oo. Hindi mo po ba nalalaman ang buhay may nasa pangalan dahil sa presidente nagbabantay sa akin? Man ang aking harapin. So, ba talaga ang aking kapalaran? Magagawa kong hindi tanggapin ng walang iba. Ang kamatayan ay ang hindi ka masilayan. Ikaw ba'y nagbibiro, Ginoo? Mga pagsuyong iyan ay hindi totoo. Lumayo-layo ka nga pagkat hindi kita kailangan. Buhay mo'y masisayang lang. At kung prinsesa, huwag ka nang magalit sa akin.
Kamatayan na ang nais kumaawalay sa iyo. At sa aming buhay at handa na akong mamatay sa iyong kamay. Ako na makakapagpapatay sa serpente ang aking bantay. Galingan mo at ako'y balikan. Kinalaban ni Don Juan ng ahas na nagbabantay sa prinsesa. Ito ay napatay niya. Salamat sa tulong ng boteng binigay ni prinsesa. Nang mamatay ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang nadama ng kanyang dalawang kapatid? Prinsesa niya, aming kapatid. Ligtas ko sila sa loob ng balon. Ang singsing ko na iwan ko sa taas ng lamesa. Ano pa naman iyon ng ating butihang ina? Paalala aking prinsesa, kukunin ko ang iyong singsing. Pagkababa ni Don Juan, puputulin na ni Don Pedro ang tali. Sisigaw si Don Juan. Tatalon sana si Prinsesa Leonora, ngunit mahihila ito ni Don Pedro. Mahihimatay si Prinsesa Leonora sa kamay ng Don. Umuwi ng Birbanya ang dalawang magkapatid. Doon, ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman magpakasal ni kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal niyang talaga ay si Don Juan. Sa kabilang banda, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang nakaratay. Pinagaling ng mahiwagang lobo na alaga ng prinsesang si Leonora. Nagsimulang maglakbay si Don Juan pauwi at sa paglakbay ay may nakasalubong. Isang ibong marikit ang sa kanya'y lumapit. Magandang tinig nito ay pinarinig. Don Juan ay nakaupo sa ilalim ng puno. Ang ibon Adarna ay nasa sanga ng puno. Sa dalawang kapatid, nais tayong patayin. Ngunit wala lamang ang kanyang binuksan. Ay pinatuloy ang kanyang maitim na balan. Sa pangapulatan, wala na tayong magagawa. Kailangan hanapin ang kaligayahan. Iyong nanuwatin si Leonora mong inibig sapagkat mayroong mas magandang binibining. Kaya tayo nagdaan sa limon ng Velocista. Pinakinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtungo nga sa Dilos Cristal. Nakaupo si Doña Maria sa isang bato at doon nagsusuklay. Darating si Don Juan. Biyag ng iyong kagandahan. Nung nakita ko ang iyong kaliktan, puso ko ay nakabakaba ng garawa niyang kaharian. Kaysa diyang lumahan. Ito ako upang isipin kaya ang ating buhay magpakailanman. Tumindig ka, Ginoo, kung ang sinasabi mo'y totoo. Ating pagsusuyuan ang maglino ng kataksilan. Ako ay isang prinsesa sa kaharian ng Dalas Cristal. Tumingin ka sa paligid, lahat ng nakikita mong bato dyan ay buhay na tao noon. Nang inilapat na parusa ng aking ama sa lahat ng prinsipeng hindi nagtagumpay sa kanyang pagsubok. Aking mahal, hindi ko hahayaan na matulad ka sa kanila. Ako'y pumanik sa palasyo at tinitiyak kong hindi ka magiging bato. Ang hari ay nakaupo sa trono. Papasok si Doña Maria at si Don Juan. Si Doña Maria ay tatabi sa hari. Hapon, mahal na rin. Ang hapon din sa'yo, anong nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingin ng kamay. Yung pinakamagandang anak na si Doña Maria. Kung ganon, maaari mo ba akong bigyan ng konting pabot? Po gagawin para sa mahal na hari. Ito, mga buto ng trigo.
Ibibigay ng isang alipin ang mga buto ng trigo. Mo ito ngayong gabi. Sa gabing ito maging siya aanihin. Sa gawing tinapay. Ang bukas ay may handa sa aking pang-almusal. Hindi po, mahal na hari. Kaya maiwan ko muna kayo at ako'y matutulog na. Na prinsesa, mukhang imposible ang pinapagawa ng iyong ama sa akin. Mag-alala, hindi kita hayaang maging bato. Siya matulog ka na rin at ako na ang gagawa ng paraan. Dahil sa talentong mahikablaan ka ng prinsesa, nagawa nito ang pinapagawa ng hari. Kinabukasan ay mayroon na itong tinapay sa hapag. Hindi makapaniwala ang hari kaya ito'y nagutos muli. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan at walang nagawa ang hari kundi bigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Ngunit, paalis pa lamang ang dalawa nang mabago ang isip ng hari at hinabol sila. Tumakas ang dalawa at napunta sa kagubatan. Kung iniibig, wag mangamba. Ay bumalik na muna sa inyong kaharian. Pitan ko muna ang aking mahal na ama. Upang hindi ito mag-alala ng tunay. Ngunit ipangako mo sa akin, Don Juan, na hindi ka lalapit sa kahit sinong kababaihan man. Mahal. Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi. Natuwa ang buong kaharian sa kanyang pagdating, lalo na si Leonora na nag-aantay sa kanya ng 7 taon. Masayang naghahapunan si Don Pedro, Don Diego, Don Juan, Prinsesa Leonora, Prinsesa Juana, Haring Fernando at Reyna Valeriana. Sa 7 taong paghihintay, nasilayan ko din ang aking mahal. Mahal na hari, ang magpakasal sa iba ay isang kapaksilan sa akal. Kaya ngayong nandito siya, saya ang naramdaman. Din, bukas na bukas din ay kayo ay kakasal. Leonora at si Don Juan ay nasa tapat ng altar. Darating si Doña Maria. Sandali lamang, meron akong ihahandog sa ikakasal. Ilalabas ang isang bote at bubuksan. Lalabas ang isang negro at isang negra at nagsasayaw-sayaw ang mga ito. Isinalaysay ng sayaw ang nangyari kay Doña Maria at kay Don Juan. Ikinasal si Doña Maria kay Don Juan. Si Don Juan ang nagmana ng kaharian ng Berbanya at namuno doon ng tulad ng kanyang mahal na ama.